magandang araw sa lahat. Napansin ko lang, dalawa lang yung ways para mapansin tayo sa social media. Dalawa lang din yung paraan para sumikat ka sa social media. Like, gumawa ka ng i-bash ka or gumawa ka ng video na may matutunan yung ibang tao at may inspire sila. At sisikat ka din kapag gumawa ka ng video na manglalait ka ng mga ibang tao, yung mga taong naghihirap, ganyan. Kesyo nakakakain ka ng masasarap na pagkain, o kesyo ayaw mong kumain ng ganitong pagkain, like ayaw mong kumain ng bigas na mais, ganyan. May mga content creator akong nakita na nilalait nila na yung mga kapos sa buhay, like pobre, ganyan, kumakain lang daw ng kamuting kahoy, kamote, ganyan, kasi yun lang daw yung ma-afford ng mga taong pobre, mga taong kapos sa buhay, ganon. Pero hindi po lahat ng kapos sa buhay is hindi na nakakabili ng burger. Shout out sa iyo, sa isang content creator dyan na nagpapasikat kasi nakakakain siya ng burger na daw, pang mayaman. So, naman kung nakakakain ka ng burger, dito nga sa ibang bansa, hindi nga nauubos yung burger na kinakain namin dito, pero wala kaming sinasabing pang mayaman lang. Kahit mahirap, nakaka-afford din po ng burger. Shout out sa iyo, ayoko na sabihin yung pangalan. Basta yan yung ways mo para para ma-recognize ka ng mga tao dahil sa pamamaliit mo na mga kapos sa buhay, na kesyo kamuting kahoy lang yung mga snacks at saka ikaw is burger yung snacks mo. So go for it. Ikakasaya mo yan, pero hindi yan yung paraan para sumikat ka, para i-bash ka ng mga tao kasi kesyo mayaman ka. Kahit naman mayaman ka, kapag namatay ka, hindi yan madadala sa hukay yung burger mo. Hindi yan madadala sa hukay yung burger mo. So, ang mahalaga sa buhay is maging mabuti tayong tao sa kapwa natin, at kahit anong estado natin sa buhay, hindi tayo pwedeng magyabang kasi nga pinahiram lang yan ng Panginoon sa atin. Like, kung ano man naging buhay mo ngayon, bless ka, pasalamatan mo yan. Hindi yung ipagmamalaki mo na ganito kinakain mo, magiging din na yan naman, magiging dumi. Okay, magiging dumi lang din yan. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang kasi same lang tayo. Although nasa ibang bansa ako, OFW ako yung breadwinner ng pamilya ko, pero never akong nagsabi sa kanila ng masasakit na salita kasi mahal ko sila at binless ako ni Lord. Ako yung naging ways para i-bless ko yung pamilya ko, hindi sila maghihirap at makakabili ako ng pagkain na gusto nila at mga kailanganin nila. So, nagpapasalamat ako kasi kahit na mahirap kami, nandun yung pagmamahal, respeto, at pagpapahalaga sa bawat isa. At lalong-lalo na may Diyos tayo sa buhay natin. Kasi kapag may Diyos tayo sa buhay natin, hindi tayo mapanglabang sa kapwa. So, yun lang. God bless.